Viral ngayon sa social media ang 8 million pesos scam na tinangay sa pinagawang bahay nina Von Ordona at Carlin Ordona. Ito ang matagal na nilang pinaghihirapan at pinangarap. Pinagkatiwala nila ang kanilang dream house sa isang engineer na si Mike Bote. Isang nagsisimulang engineer na nakilala niya sa online via Facebook. Binigyan nina Von at Carlin ng isang oportunidad ang engineer na ito. Dahil nakitaan niya ng potensyal at mataas ang pangarap nito sa buhay. Hindi na nagdalawang isip at pinasimulan ang kanilang dream house kay Engineer Bote. Ngunit sa hindi inaasahan biglang hindi na nagparamdam kay Von at Carlin si Engineer Mike Bote. Nang hihingi ng update si Von, pero ang laging sinasabi ni Engineer na nasimulan na. Noong January 14, 2024 masaya na bumisita si Von para kamustahin at tingnan ang kanyang pangarap na bahay. Mula nung iniwan at inabando itong lugar. Pero sila ay nagulat dahil hindi pa din tapos ang 30% progress na pinangako sa kanila. At ngayon, makikita niyong lahat na itong iniwan at inabando na bahay namin, ito yung nagagawa ng putang inang sugal na yan. Ito yung sitwasyon na mapapamura ka talaga eh. 2 buwan akong hindi nakapunta dito dahil pinagkatiwalaan ko yung engineer at developer ko dito sa paggawa ng bahay. Tapos hindi ko inakala na ngayon na lang ulit ako makakapunta. Tapos ganito yung dadatnan ko. Lahat ng mga butas na to, hindi pa nalalagyan ng semento yan. Tapos sasabihin na malapit na yung 30%. Doon na bumabagsak yung napakalaking kasalanan. Kapag nagsusugal ka, sobrang kasabay na rin yan yung pagsisinungaling, pagiging manipulative. Halos lahat ng masasamang bagay magagawa mo na, lalo na kapag gipit ka na. Mga bang 30% to? Putang ina. 8 million pesos yung ginastos natin para sa 30% progress ng bahay na to. Pero yung costing na nakikita ko right now, parang wala pang 2 million ata. Wala pa atang 2 milyon yung nagagastos dito sa bakal, sa pagpungkal ng ilalim ng lupa. Sobrang nakakalungkot lang kasi sa totoo lang hindi ko lang naman bahay to eh. Bahay na magiging pamilya ko to. Dito kami gagawa ng memorya, tapos dahil sa sugal, masisira yung pangarap namin, madedelay yung pinapangarap namin bahay na supposedly this December tapos na dapat to, pero madedelay. I don't know, baka umabot pa to ng next year kasi paano ko magtitiwala ulit sa mga susunod na contractor. Parang hindi mawawala sa puso ko yung trust issues kasi nagtiwala ako sa isang tao, nakala ko tunay na tao pero sinaksak ako patalikod dahil sa sugal. Kaya yung sugal na yan, pare, lason yan eh. Lason sa mundo yan, lason sa buhay natin yan. Napakabuti naman nung taon to eh. Nakilala ko siya na tunay na tao, magaling makisama. Hindi ko lang siya engineer at contractor, tropa ko na rin to eh. Dahil sa sugal, nagawa niya yung mga hindi mo inaasahan, sinugal niya maski yung lisensya niya, yung pangalan niya, yung reputation niya, at ang ina yung sugal na yan. Grabe, sobrang daming nasisirang pangarap, nasisirang pamilya. Who knows kung ano pa yung mga nasisirang pamilya dahil sa putang inang sugal na yan. Kahit itong bahay na to, patapos na to pre. Alam mo yung sobrang excited ako sana na babalik ulit ako dito, tapos na yung 30%, tapos ongoing na tayo, pupunta na tayo sa 50% hanggang, tol, may kita mo na kasi yun, unti-unting tumatayo yung bahay mo dyan eh. Totoo. Pero tangina, di ba? Itong 30% is scam. 15 to 10% pa lang to. Makikita nyo yan, hindi ko alam. Actually, magkakaroon tayo ng computation, meron na nakausap na namin si engineer kanina lang. At nakipag-usap siya na respeto dahil hinaharap niya tong problema na to. Magkakaroon kami ng estimator, tsaka estimator din sa side nila kung magkano yung naggastos ng materyales dito sa bahay namin, tapos kung magkano yung naggastos niya sa 8 million, tapos magkano rin yung ipinusta niya sa 8 million na paunang bayad namin sa kanya. Ayoko nang magalit, ayoko nang pahabain to. Gusto ko nang matapos to, gusto ko nang kumausap at mag-move forward na sa buhay. Gusto ko nang
maayos at matino at maaasahan na developer na mag-continue nitong project. Sa mga tropa at sa mga kagalang-galang na engineer, architects dyan, nananawagan po kami sa'yo. Kung kaya mo pong i-take over itong project na to, welcome po kami na magtiwala ulit, nabuuin ulit pong pinapangarap namin bahay, pero hindi namin papalampasin yung problema na ginawa sa amin ni engineer. He's still gonna pay his consequences. Magbabayad siya sa mga pera na kinuha niya sa iba't ibang tao, mga inutang niya, pinusta niya. Magbabayad talaga siya doon. Pero ako, sa person, I wanna move forward sa buhay. Nagkamali yung tao dahil sa desisyon niya na pagsusugal. At kahit ako personally, sobrang galit ako sa nangyaring sitwasyon dito sa bahay. Pero gusto ko na lang ipagpasa Diyos to at mag-move forward. Ibigay yung consequences, ibigay na sa lawyer, sa batas, kung ano pang possible na mangyari kay engineer pag hindi niya inireglo to. Pero since nakikipag-usap naman siya sa amin, I think haharapin niya yung problema sa lahat ng mga inutangan, lahat ng mga projects, kliyente na hinahawakan niya ngayon, na binitawan niya na. I think enough na yun para maging maayos yung problema at maplansya yung gusot na nagawa niya. At lagi natin tandaan, walang magandang maidudulot yung sugal. Habang maaga pa, kung sino yung makikilala nyo nagsusugal, bulungan nyo na yan, itigil na nila, dahil sobrang daming naisirang buhay, pamilya, at kahit mahal mo sa buhay, possible na masira mo yung buhay. Bago natin ilubog yung plano, gusto ko lang magpasalamat syempre sa nasa taas, kasi nandito tayong lahat dahil plano niya to. Amen! Talagang this is God's plan na binuo tayong lahat sa araw na to para sa moment na to. And 1 year from now, yung nakikita niyong puro puno dyan sa likod natin, ayan na siya. Yay! Dito na. 3, 2, 1, Go! Let's give unto us. Ibawan natin to para matuloy yung plano. Each night, each one. Baby, come in our hands, it is all in our hands. Engineer, okay na, nalubog na. Ano yun? Guys, ngayon, sabay-sabay na natin ipapakita yung total look ng mismong bahay natin na talagang prepare ng ML Builder, sila engineer, architects, yung 3D walkthrough. Engineer, panoorin na natin. exciting! Represent natin ngayon yung pinagpagura natin na bahay ni Sir, no? Dream House ni Sir. Of course, yung architect natin kasama natin dito. Ito yung 3D walkthrough nila sa kanilang Dream House. Okay. Mole Builders presents Vaughn and Carlin's Dream House, The Secret Project. Experience the exclusive 3D walkthrough of the project house with the beautiful view of Ta'el Volcano. The main door
Dahil walang oras si Von, dahil sa trabaho, at pagbubuntis ni Carlin hindi na nila nabantayan ang pagdevelop ng kanilang bahay. Nitong April 5, 2024 kinabukasan ng pagkapanganak ni Carlin sa kanilang bunsong anak, isang balita ang kanyang di inaasahan. Ang engineer na si Mike Bote ay hindi na daw makontak at nawawala na parang bula. Engineer, totoo ha, yung totoo lang yung gusto kong marinig ha. Engineer, ito tanong ko sa'yo, engineer. Nasa iyo pa ba ang budget na ibinigay namin? Totoo ba? Nasa napunta? Napusta mo? Taping ko lang po. Engineer. Sunday? Sunday? Magkikita tayo ng Sunday. Okay, so nasang probinsya ka ba ngayon? Lang? Nueva Ecija. So, uuwi kang ulit dito pa QC, tama? Okay, so mag-usap tayo ng Sunday. Involved na dito maski yung parents ko. Okay, engineer. Alam mo naman yung parents ko, lawyer yan. Engineer, alam mo na consequences mo dito. Basta magpakita ka lang, engineer. Makapag-usap tayo, yun yung pinaka-importante. Sige, Sunday, wag mo kong bibigoyin, engineer. Pakiusap lang para sa anak mo, ha? Para sa anak mo, engineer, magpakita ka, ha? Okay, pumunta ka sa pamilya mo, makipag-usap ka sa kanila. Kailangan ka nila. Sir, pwede ko po muna ipa-deliver yung Hindi pa pwede, engineer. Sige. Sa tingin mo, G, okay ba yung desisyon na hindi ko i-delete? Wag. Akin po, hindi. Di ba? Delete. Wag. Kasi parang konsiderasyon yan para sa kanya eh. Ano pabor yan sa kanya? Eh, ito na yung lesson learned kasi na gusto ko isampal sa kanya eh. Digital na ang karma eh. What the fuck is this guy doing? Diba? Nagde-deactivate at activate siya, bro. Nasa pinakamabigat na parte ng buhay ako ngayon. Na halo-halong emosyon yung nararamdaman ko. Galit, konsensya, lahat ng emosyon nasa akin na ngayon. Hindi lang usapan dito yung 8 milyon na nawala sa amin. Hindi pera eh, kundi yung pangarap. Yung pangarap para sa pamilya ko.